Okay. Hindi, magandang araw sa inyo dyan. Ito na si G-Reversity, G-Revision, Bragat. Magpapahayag uli sa inyo. Magpapaliwanag ng magagandang panalit. Susubukan kong lahat na hindi kayo masyadong matamaan. Pero siyempre, magsasorry ako in advance dahil project Bragat to projection Bragat. Projection ni Mr. Dagat. Sabi ko, may masyadong magkalat dyan sa karagatan dahil kinakain natin yung mga laman ng dagat. Kaya respetuhin natin yung mga nagtatambak ng mga basura sa mag-ingat kayo dahil dadating yung bagyo or tsunami, babalik sa inyo yan. Ano yung natin nga pala ngayon, yung topic, hindi ko pa na palabas yung yung last ko dahil ibang priorities ko. Yan ako. Topic natin ngayon yung yung manipulation, yung manipulation sa English. Pagmamanipula. Maraming yan yung pangdadaya sa atin, marami yan hindi lang naman sa Pilipinas yan, sa buong mundo. Nasanay na kasi tayo yung mandaya sa iba tapos para lang makagain ng advantage pa na makakaano sa ating sarili. Kaya syempre na-experience at ko na rin yan, nasubukan ko na rin yan, pero hindi naman sa ganung pandaya na nasaktan ko talaga or syempre hindi pa ako yung bago tayo maging matured ba sa isipan at sa mga yan yung moral and ethics yan pag kung anong natutunan mo sa mga magulang mo. Parang yung iba na-i-stuck na dyan sa yung natutunan nila, kaya yun lang, hanggang doon lang, walang pagbabago. Tapos yung mga influential natin, marami tayong mga influential yung kapanahunan pa ni Kopong-Kopong yung sinasabi Stone Age. So yung mga natin, ugali natin na-i-stuck dyan. Kaya yun yung sinasabi kong yung parang ilugar mo yung mga masamang ugali, yung mga kalooban, yung mga isipan. Kaya i-balance lang kasi natin yan. Yung pagmamanipulate, uso yan ngayon. Yung para bang dadayain mo yung kapwa mo para lang ka ng sarili mo gains na yan, yung parang yung advantage, maka-advantage ka sa sarili mo. Maraming iba-ibang mga diskarte sa buhay, mga pandadaya, tikas ba sa Bisaya, tikas sa mga relasyon natin, ganyan, yung mga silence treatment sa bahay, tahimik ka na dahil may iba naman pag tahimik ka, tatahimik ka na lang dahil hindi mo na kayang ipaliwanag, ipahayag, mga ganyan. Isang din yan, manipulation, pero sa magandang paraan, magandang sa sarili mo, inner peace mo, inuhold mo yung sarili mo para hindi mo ma-withdraw lahat yung energy mo, yung good energy mo. Kasi
Kung sabagat, kung pahayag ka ng pahayag, yung paliwanag ka ng paliwanag, tapos hindi yung sinasabing meet me halfway ba? Sa gitnaan tayo, dito tayo. Meet mo ako. Meet sa gitna dyan. Diyan tayo magano. Yung balance of respect yan. Respect mo. Ganun. Compromising. Ganyan yan. Lahat ng relation meron ganyan. Sa mga magkakapatid, magkaasawa, magkakasin. Lahat na yun. Relation yan. Related yan. Lahat. So yung mga anak natin, kung marami ba tayong anak, yung magkakapatid nag-aaway dahil hindi pa sila naturuan paano nila yung emosyon nila i-channel, kaya ganun. Kaya importante talaga yung pagdidisiplina sa mga bata. Kaya sinasabi ko yung sa mga anak ko, dalawa kong anak. Malaki yung agwat nila, pero inano ko yan, sinadya ko yan na ganyan para hindi masyadong masakit sa pagdidisiplina sa ko. Hindi ako masyadong ma-stress. Sinadya ko yan. So kaya kung kaya ba naman natin yung ganyan, 3, 4, kaya mong yan, hindi sadyain mo na pahirapan mo yung sarili mo. Kasi ganyan dyan resulta yan. Bibigay stress pag hindi mo na kaya, tapos yun napapahid mo na yung mga mo sa asawa mo, tapos sa kapatid mo yung mga ganyan pinapahawa mo. Wag, cool ka lang, chill, tapos yung mga ganyang mga ganyang paraan na bigay ka ng sa sarili mo, tapos isipin mo, bumalik tayo dito sa mental health natin, tapos isipin natin ano bang magandang paraan ito. Ay, hindi ko gagawin ito dahil kapatid ko to, asawa ko to, or anak ko to. Respeto yan, balance of respect. So, yung inano ko dito, yung kasi yung first command yung sinabi ko, yung dito. Parang may din yan. Pag pumunta tayo dun sa yung mga manipulation na yung mga nandiyan yan sa mga politiko, nandiyan lahat yan. Nandiyan yan sa natin, araw-araw natin. Kaso lang hindi natin masyadong mapapa-explain sa ibang tao. Dahil kasi siguro yung kulang tayo sa experience, knowledge. Kaya importante kasi magbasa. Study muna natin bago natin ipahayag sa iba. Alamin muna natin bago natin tayo kahit ano na lang sinasabi, tapos hindi pala natin alam yung sinasabi. Yung gano'n. So study muna natin, tapos yung sinabi ko na ilugar lang. Ilugar lang muna siya. Kung ano ba yung sinabi ko, parang nasobra na sinasabi ko. Parang nasobra na tayo yung mga words ko. Parang umapaw na. Parang nagpo-pour ka ng tubig sa tapos hindi mo na-focus yung mo. Tapos yun, hindi mo na lugar yung na-disturbo ka sa mo, focus mo. So yung pandadayang ganyan, marami sa atin yan. Huwag natin dayain yung kapwa natin. Bigyan mo na lang dahil nakakahawa yan ng ibang tao. Ayun, ginawa niya pala yun. Ang ganda, ang galing ng discarding. Gawin ko nga rin. Toink. Hindi wow yun, dahil yung experience ko kanina, kahapon pala, galing ako ng papunta. Nandito na naman ako sa Sweden, sa system. Sinashoutout ko talaga yung mga kapatid ko na system. Pinili ko, sinadya ko, dahil alam ko yung mga good vibrations. Hindi lang sa mga beneficiary, hindi ako nagmamanipulate ng ganyan. Huwag niyo akong yung parang i-judge masyado dahil alam ko yung ginagawa. At syempre sa mga relation, iba-iba naman yung story natin at backgrounds natin. So, isipin niyo muna yung sarili niyo background bago kayo mag-judge.
Dahil hindi ko pa sinabi lahat ng buong story ko. So, dahan-dahan lang, mahinang kalaban. Naka, yung ano yung pandadaya, tikas-tikas na yun. Ano yun, siguro na ano natin na waan tayo sa ibang mga ano, bumisita sa atin, sa bayan natin. Ang dami nang bumisita, gustong angkinin yung Pilipinas. Pati na itong ano, kasi business world, puro profit na lang. Profit. Business, pera. Minu-worship natin yung pera. Balance lang naman. Irespetuhin natin yung pera, pero huwag natin ano, sambahin yung sinasabi ng worship. Ano yan, yung pangalawang ano yan, yung parang pangalawang commandments yan. Yung una, di ba? Isang Panginoon lang. Yung pangalawa ito, yung dasalin yung ibang ano yan. Hindi tayo magkukumpit sino ano. Pero in Jesus name ako. Tayo dapat. Isang ano lang. One God, one love, one God. Diba? One Spirit. Holy Spirit. So huwag natin anuhin yung ano. Itong pangdadaya, ayaw na yung ano na Father natin. Dahil parang nawawalan yung ano. Nawiwik tayo sa ganyan. Kala natin makamanipulate yung gusto mo mag-dominate, conquer. Para sa anong ano, advantage. Ano para bang ikaw gusto mo talagang maging hari? Maging boss sa lahat ng boss. Gusto mo maging maging hindi mo maano yung throne ni God, Father God. Hindi mo maano. Nandiyan siya na nakikinig ngayon. Communicate. Alam niyo yung naririnig niya. So, yung dahil ba sa pinakamaraming pera tao, pinakamalakas ka na pride yan pride. Yan, bumalik tayo dyan sa pride. Pride na naman. So, itong pandadaya dahil yung step by step lang tayo. Mamanipulate tayo sa isang tao. Nandiyan yan nagsisimula sa tahanan natin. Sa kapatid. Dadaya siya dahil gusto niya mas marami sa kanya. Ganyan. Nagdidiskarte. Okay, mga bata. I-guide natin yung mga bata para magbigayan kayo dyan. Okay, yung mga ikaw bakit yan tinatago mo yan? Siyempre, pag labas niya, parang nga pala yung sinabi ni Daddy, magbigay ako, ito sa'yo. Meron ka ba diyang mabigay? Kung wala, sige, maghintay ako next time na lang. Bigayan tayo. Tapos huwag kalimutan magpasalamat. Thank you, ito sa'yo. Thank you, oy, salamat, binigyan mo ako. Magbigay. Yan lang yan magtulungan, support each other. Tapos, sa magandang guide, natin, mga parents, tayo mga parents yung responsibilidad ng mga bata. Huwag tayo masyadong tamarin magdisiplina dahil dyan nag-i-stop yan. Pagod ako. Siyempre magpahinga. Hindi ko naman ibig sabihin na huwag kayong magpahinga. Papahinga, kailangan talaga ng pahinga lang. Tapos, pag nakapahinga na, okay, yan na. Trabaho ulit. Yan, non-stop yung pagdidisiplina. Kaya sinasabi ko, activate ko kayo na practice kayo dito. Mag-vibrate tayo ng magagandang pananalita. Frequency. Radiate. Para masaya naman. Kaya sumasaya yung Panginoon. Nagse-celebrate sila doon, yung mga niya, di ba? Kung member niya doon. Yay! Amen! Sabi nila. Amen, Rosauro! Thank you. Nagse-celebrate doon sila sa langit dahil natatamaan sila sa mga words ko. Nakatama talaga yung words ko. Dahil accept na nila binuksan na nila yung pintuan.
Rosauro, welcome ka na dito. Oy, wag mo na ngayon. Hindi pa ako tapos sa mission ko. Yun, yun nga pala. Magano muna tayo. Nakalimutan natin mga ganun. Cross. Anytime yan. You have the day. Pwede kayo magsabayan dyan sa bahay. Nalang, pasalamat. Huwag natin kalimutan. Kasi dyan yan na ano eh. Tingnan mo yung mga ano natin. Puro gera na lang. Bakit gera? Dahil sa mga pride, sa mga manipulation, mga pandadaya. Yan, mga ganyan. Ito, ganito kasi ako, ganito na kami. Bago kayo. Pwedeng magbago. Kung gusto nyo magbago. Kung ayaw nyo magbago, well, dyan lang kayo. Iwanan ko kayo. Pupunta, lilipat na ako sa Jupiter. Sinasabi ko. Sasakay ba kayo? Hindi. Basta yun. Kasi yung sinasabi ko na nag-order na ako ng Uber. Malaking Uber. Spaceship. Yung Arco. Hindi ko na kailangan gawin yun. Dadating. Maghintay lang kayo. Okay. Peace. Ano pa ba? Tinanong kung tinulat dito. Ano natin, yung tandaan natin, lugar natin yung mga bad manners, yung mga behavior. Kasi yung mga ugali natin dyan. Pag pinalabas mo yung galit, dahil lang sa pride mo. Pride yan. Ako ay tama. Ikaw ang mali. Ikaw ang mali, ako ang tama. Dahil nakikinig yung mga bata niyan. Nagagagayahin nila yan. Ano ba yung sinabi? Hindi ko maintindihan yung hour niya. Maya, sensitive yung anak natin. Iyak na lang yan. Tapos walang nagpapahayag, nagpapaliwanag sa kanila. Bakit tayo nag-aaway? So yan, yung mga kapatid. Hindi ako masyadong magano ngayon. Dahil babalik ulit ako sa yung mission ko sa Norway. Pabalik. Parang yo-yo. Tayo nga pala nag-invento ng yo-yo. Hindi ko alam, nabasa ko lang. Pabalik-balik. Hanggang dyan lang muna. I-edit ko pa ito dami ko ng video. Consistent lang tayo sa mga magagandang habit. Tapos, guide natin yung mga anak natin. Kung hindi anak, apo or mga ganyan. Huwag tayong masyadong pataas ng pride natin dahil ba parents tayo or lolo or ganyan or CEO or presidente ganyan. Kaya i-level natin yung pride natin. Oo nga pala, intindihin natin. Ano po ang magandang parang dito? Masaya siguro ng mundo kung ganyan. Wala nang gera. Isipin nyo, lahat pwede nang bumisita. Wala nang passport at ng mga ganyan. Isipin nyo ganyan. Future, vision yan. Nga pala, Ngayon, bagong hari natin si Rosauro. Lol. I wish. Hindi. Magawa tayo ng magaganda. Isang planeta lang tayo. Ang lawak-lawak ng universe dyan. Tapos nag-aaway-away tayo sa isang planeta. Mga rocket scientist yan binibisita tayo ng mga dyan. Parang nag-i-spy. Anong klaseng planeta? Layo ng dito muna kayo sa planeta natin. Mag-invento tayo ng magagandang para sa lahat, hindi lang sa nag-compete kasi tayo sa mga pride natin. Sinong maraming pera, sinong maraming ganyan. Pride yan. Okay naman yan yung sport. Pwede natin gawing sport yan. Pero huwag yung sa kasamaan. Pumapatay ng mga tao, ng mga ganyan, dahil ako ang hindi kayo sumusunod. Hindi naman kayo Panginoon, hindi kayo God. Nakikita lahat ng pero ako na yung inutos nyo. Magsalita ka na, Rosauro. I-vibrate mo yan. Thank you, Lord.
So, gano'n na lang. I-forward nyo yan sa ano. Disiplina tayo araw-araw sa sarili natin at sa mga anak natin. Yung magandang benefits talaga yun. Mark my words. It is written and it will be done. Sinasabi. Ulit ko yan. Yeah, salamat at finalizing ko na lang na yung itong love, peace, and understanding. Na yun yung saka yung forgiveness at yung mga pakumbaba natin. Caring, love and caring, yung mga ganyan. Pag-intindi, pag-unawa. All-inclusive na yan. Huwag natin tayo masyadong makialam sa ibang mga taong ganyan. Kung meron silang problema, dyan neutral lang tayo. Tapos kasi yung mga pagka-marites-maritos natin, yan, nakakasira din yan. Pero syempre, kung may ka, huwag mong i-spread yung ibang sa tao dahil nakakasira ng yan. Kung hanggang dyan lang tayo sa kung may narinig tayo, kaya ayoko makinig ng ganyan. Okay lang. Pero huwag natin masyadong i-spread out yan. Parang nagiging disease yun, parang nagiging sakit. Tapos bumabalik rin sa atin yan, karma yan. So kaya ako, nililimit ko na yung mga ganyang Dahil bumabalik din sa akin yan. Sabi, focus lang tayo sa natin, pamilya natin dito. So, yan na yun, mga kapwa tao. Kapwa hayop din tayo kaso lang pinaka-bright na hayop. Kaya pinili tayo ng Panginoon. Dahil tayo yung pinaka-bright. Tandaan nyo yan. Gamitin nyo yung utak ninyo, utak natin para hindi tayo maging aso or pusa or sa next life or ba yung klaseng hayop na yan. Reincarnation yan Mas gusto ko pang maging puno. Hindi yung bulaklak, yung puno, yung matatag na puno. Okay. Thank you, Jerivation Bragat out and University. Mag-comment kayo, ilang beses ko na sinabi. Okay, natatakot. Takot ba kayo sa mukha ko? Hindi naman masyadong ugly to. Pero, in-accept ko na yan. Ako yan, Zero Sauro. Original. The original sinner. But now, he's been taken care of and having caregiving now. 30 years experience. Okay, salamat. Vibrate. Radiate love always. Yan. Pasalamat. Magdasal. Thank you. Amen to that.